Hello, hello, hello! Magandang araw! Welcome to my channel. Ako nga pala si Mystico Moreno or in short, Miss Mo. At dito sa aking channel, we will manifest love and light sa inyong Tagalog love reading ngayon na mismo. Okay, so ang gagawin natin today ay ang inyong no contact love reading. At para ito sa lahat ng earth signs, Virgo, Taurus, Capricorn na currently in no contact with their person. Okay, so kung in contact kayo at happy ang yung relationship at okay kayo, you may leave this video behind or you can stay and just watch. Baka may kilala kayo na earth signs na nangangailangan ng guidance. Share nyo na tong video nito. And habang binabasa ko, gusto kong magpasalamat sa lahat ng Virgo, Taurus, Capricorn na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Okay? Please continue to support my channel by liking this video. It helps the channel grow. Saka sa mga bago, subscribe na po kayo para mag-grow yung channel ko at para updated din kayo sa mga ipopost ko pang love readings in the future. Okay? Saka promo alert. So dahil Aries season ngayon and I am an Aries, meron akong gift sa lahat ng aking subscribers. So, bibigyan ko kayo ng free personal love reading. Personal private love reading. At para ito sa dalawang lucky winners. Ayan. So, explain ko sa dulo ng video na to kung paano maka-join sa promo. Okay? For now, focus tayo sa reading muna. So, bubunot ako ng dalawang cards from this deck. That will be the overall energy between you and your person na hindi nga kayo in contact with at the moment. Tapos, detalye natin siya using the other tarot deck. Okay. Third card. Dahil March pa rin naman ngayon. First card. Strength card. Okay. Second card. Queen of Swords. Alright. Okay. Para sa lahat ng earth signs na in no contact with, and this is a collective reading, so hopefully it will resonate. So, ang nakikita ko dito ay merong opportunity between you and your person na mag-usap. Okay? And magkaayos. Okay? Because Queen of Swords is having clear communication. Merong nangyari in the recent past. Well, that's why ino-contact kayo. Kasi kung wala namang nangyari, di ba? But what happened in the recent past na nag-cause or nag-result sa no contact ninyo at the moment is related din sa clear communication. May hindi nasabi ng maayos, yun yung naging cause ng conflict or issue. Tapos, hindi na siya naupuan, hindi na siya napag-usapan, hindi na na-resolve hanggang sa lumaki yung conflict and nag-end yung contact. So, pwedeng hindi naman kayo totally, like if you're in a committed relationship, pwedeng hindi naman kayo naghiwalay. Pero, at the moment, parang nanghingi ng space yung person or ikaw, or merong di kayo magkasama ngayon, di kayo nag-uusap, di ba? Parang kahit yung mga simpleng good morning, good night na mga text messages, wala rin. So, totally no contact kayong dalawa, but not necessarily naman na tapos na yung relationship. Pwede rin na ganun yung situation, malalaman natin sa detalye. But, nakikita ko dito na gusto nyo pareho naman na magkaayos, na ayusin to. And nandun na yung energy of having the courage to
contact each other na, naharapin na yung sitwasyon, pag-usapan, diba? And I can see here with the strength card and the queen of swords na gugustuhin nyo din na mapag-usapan na yung kailangan pag-usapan. Okay? At aayusin yung mga kailangan ayusin. Pero tingnan natin if it will lead to that or mag-usap lang kayo gano'n. Tingnan natin. Okay? But there's a very strong energy ng kagustuhan ninyo pareho na ayusin na to, na hindi na patagalin pa. Okay? Alright. So, tingnan natin using this deck, ano ba yung kaganapan or detalye nitong overall energy na to. At habang binabalasa ko to, again, as I always remind, kahit sa mga past videos ko, that this is a collective reading, so it may or may not resonate sa inyo. Kapag hindi nag-resonate, huwag pilitin or just take what resonates. Pwede kasi hindi ko na-tap yung energy ninyo dahil nga collective reading nito plus lahat pa ng earth signs. So, abangan nyo na lang yung mga susunod ko pang love reading or panoorin nyo yung mga past videos na nagawa ko na kasi timeless naman talaga ang mga tarot and oracle reading. So, baka isa doon ay mag-resonate sa inyo. But hopefully, this one will resonate at mabigyan kayo ng guidance sa mga kailangan nyong gawin when it comes to this no contact situation. Okay? Kaya best din talaga na mag-book kayo ng personal and private reading. Nasa description box naman yung email address ko. Message nyo lang ako, I will reply naman and provide you information. Ano yung mga different readings na pwede ninyong pagpilian. Okay? So, kasi doon, pag personal and private love readings, mas naka-align o naka-tune in sa energy ninyo. Okay. Sige, simulan na natin. I'll get the third card as well. First card. 8 of Cups. Okay. Second card. The Hermit. Oh. Sakto, no contact nga kayo. Hermit mode pa yung person ninyo. Third card. 7 of Cups. Fourth card. The Chariot. Fifth card. 7 of Swords. Okay. Sixth card, 7 of Pentacles. Okay. Kita nyo na, may tatlong 7 na lumabas. So, I think 7 is a significant number sa relationship ninyo. Okay. Seventh card, 9 of Pentacles. And last card is the Moon. Actually, apat yung 7 dito sa spread na to. So, because the Chariot is number 7 sa Major Arcana. Okay? Tapos you have the 7 of Cups, 7 of Swords, and 7 of Pentacles. Okay? And bottom of the deck, 3 of Cups. So, this is the energy you don't see coming but contributes dun sa reading. Okay, sige, interpret na natin. Alright? And before that, yung 7 nga, possible na significant itong number 7 sa inyo. Pwedeng yung anniversary ninyo ay July or any month, pero on the 7th day. Diba? Ayan. So, check nyo na lang ano yung connection ng 7 sa inyong dalawa. Okay. And you might be dealing with a Virgo, then Cancer, Leo, and
Pisces. Okay, so pwedeng yun yung sign ng person ninyo na in no contact kayo, but doesn't have to. Yun lang yung strong energy na nasasagap sa reading nito. But check nyo rin yung Moon, Venus, and Rising nila. Baka yung mga nabanggit kong signs, yun yung placement sa Sun, Moon, Venus, and Rising. Okay. So, di ba nga, may gusto nyo na talaga mag-usap. Alam nyo sa sarili nyo na gusto nyo yung pag-usapan at ayusin and maging clear na sa mga, magkaroon na ng clarity din between you and your person, because itong no contact situation din is already also taking a toll between the two of you. Okay? So, nagsimula siya sa Eight of Cups, nag-end sa Moon with hidden energy of Three of Cups. Okay. So, si Eight of Cups is a card of walking away and letting go. And self-discovery. So, nakita ko dito, dahil nga yung nagkaroon kayo ng conflict na related din sa communication. Okay? Possible nga talaga na may mga bagay na hindi sinabi agad. Okay? Hindi sinabi agad, tapos parang nag-snowball siya, nadagdagan ng mga issue kasi nga may very significant information or event or pangyayari na hindi na pag-usapan or tinago yung or hindi siya sinabi agad. Parang sinabi na lang siya nung latter part na nung parang nagkahagulo na or nung biglang malala na yung situation. Okay? Na parang, alam mo yung energy na, bakit hindi mo sinabi kasi agad? Di sana na-solution na, na-resolve na. Pero nandun na siya sa extreme level na malala na nga yung condition. Di ba? So, na kung sinabi sana beforehand or nung umpisa pa lang, mas naayos siya at hindi kayo nag-end up in a no contact situation. Or hindi kayo nagka-issue, hindi kayo nagkagulo, hindi kayo nagkatampuhan, hindi kayo nag-away, hindi kayo nagkasagutan, di ba? At hindi kayo nanghingi ng space sa isa't isa. Pero nangyari, and that's the reason why and what's about to happen at the moment. Nakita ko nga din dito, hermit mode kayo para that you also really ask and need this space. So, bukod sa hiningin nyo to, kailangan nyo rin to talaga para first to, kung very fresh pa lang siya, para at least palamig ng ulo or mag-reflect, di ba? Alamin talaga bakit nagkaganito. And I think nagawa nyo na yan kasi yun nga, yung overall energy dito sa kanan is gusto nyo naman talaga mag-usap, gusto nyo magkaayos, gusto nyo na i-resolve na yung issue kasi parang for you enough na rin, nakakapagod na rin na hindi kayo nag-uusap. And dito sa Seven of Cups, di ba, from Eight of Cups, there's a Seven of Cups energy na yun din, at the moment, di ba? Kasi si Seven of Cups is like wishful thinking na parang sana ganito. So, in separation kayo, di ba? So, in separation kayo, hindi kayo nag-uusap, pero gusto nyo mag-usap. Pero at the moment, nasa hermit mode kayo na parang, hindi, okay pa ako dito, I'm still doing some reflection, I'm still processing my emotions, gusto ko muna mapag-isa. Pero papasok na rin nandun yung urge na pag-usapan to. Kasi itong Seven of Cups, lumalabas siya na parang sana magkaayos kami. Parang may ganun na energy na sana. Pero hindi pa kayo fully decided na sige, push na to, mag-usap na kami. Parang nag-iintayan kayo kung sino mag-i-initiate. Okay? But here, sa The Chariot, is nakikita natin na from here, di ba,
you're together, nagkaroon ng conflict, naghiwalay, no contact, pero yung energy ninyo papunta na towards each other. So, as shown here by the Chariot card, and that's the energy na nasasagap ko dito. Okay? Sa baba naman, di ba, with the Seven of Swords, careful lang kasi, syempre, yung feeling, gets ko yung feeling kung bakit may hesitation or parang nag-antayin ko yung sino mauna. Kasi parang, ang nakikita kong energy dito na cause din nga nung yung bagay na hindi na pag-usapan and hindi na clarify, okay, is something about deception. Okay, as shown here by the Seven of Swords. Merong deception na nangyari, pero I can see here na hindi siya intention. Na parang yung real intention is to protect you from getting hurt. That's why we need held yung information. So you felt na you were deceived nung nalaman mo siya. Sabi, ba't hindi mo sinabi sa akin, di ba? Yung ganong energy is parang, ba't hindi mo sinabi sa akin? So it's parang feeling mo na-deceive ka or na-manipulate yung situation, di ba? But what I see here is more of to protect you from getting hurt. Kaso in the end, na-hurt ka rin. Di ba nga? Kasi nga, parang for you, yung point of view mo, iba sa point of view niya. Parang sa kanya, wag na lang ipaalam sa'yo. Pero ikaw, sana pinaalam para na-resolve. Gets? Okay, so, ganun yung energy na nasasagap ko dito. Plus, yung Seven of Pentacles dito is card of reflection din. Similar siya. Nagkatapat pa sila ni Hermit. So Seven of Pentacles have the same similar energy, which is Seven of Pentacles is a card of evaluation, reflection, growth, diba? Self-growth, and this one is growth. So nakikita nyo naman sa sarili nyo ngayon na naka hermit mode kayo or hindi kayo kasama and may time kayo to really assess, reflect, and process everything. Nakikita nyo na parang, okay, ito pala yung nagawa ko at may point naman pala siya. Or nakikita nyo yung mas nagiging clear yung point of view ng bawat isa. And it's leading from Seven of Pentacles to Nine of Pentacles, which is, di ba, parang freedom from this issue between the two of you. Freedom from and having security na okay, magkakaayos kami. Yung alam niyo yung very relaxed na wala nang iniisip pa. Kasi at the moment, ang dami yung iniisip. Ang dami yung mga, di ba, mga what ifs, o paano ba, wishful thinkings. Pero darating din naman sa point na magkakaayos kayo at hindi nyo na parang maalis na yun sa mga isipin niyo or mga kailangan yung pag-isipan. Di ba? Kasi dito nga, yung the moon kasi is a card of like illusion or secrets, diba? So it's really hide, pero parang merong pa rin nga na hindi ma-express, hindi parang may hindi pa napaprocess na mga bagay-bagay or either emotion siya or yung mga kaganapan, parang you still need time, but it's leading there. Parang hindi siya ganun kabilis na parang poop, usap na tayo. Parang it's taking slow, but it's doon na papunta. Kasi what you don't see coming, kala mo lang hindi. Kasi parang sa point of view mo, ano ba yan? Ba't hindi pa siya nag-initiate ng contact? Sa point of view niya, ganun din. Ano ba yan? Bakit hindi pa siya nag-initiate ng contact? Pero, nag-aantayin kayo, but what the overall energy din, I mean hidden energy pala, connected dun sa overall energy na kagustuhan nyo is this Three of Cups, which is a card of being happy together, diba? Establishing the relationship, supporting each other. So, magkakaayos kayo. Okay? I think now na ikaw ang nanonood at naghihintayin kayo, what I see here lang naman is since may awareness ka na and ito yung energy nga, ikaw na mag-initiate. Okay, tama na yung pride na
dapat siya mauna, parang gano'n. If gusto mo rin naman talaga magkaayos kayo at siya din naman, pero ikaw yung mas may awareness, ikaw din yung nakapanood nito, 'di ba? That gives you the guidance to initiate the contact, then do it. So kahit na may mga nagsasabi na, oh, don't break the no contact, ganyan. Pero kung gusto mo naman talaga at alam mo sa puso mo at sa isip mo na that's the right thing to do, then do it. Kung hindi mag-work, then at least walang what ifs, di ba? Na you did what you have to do, di ba? Okay, sige. So I hope na katulong itong reading nito, and before ko i-close, tingnan natin ano yung advice ni Universe para sa inyo. At bubunot ako ng tatlo, one for each earth sign. Ano yung advice? Okay? So, tingnan natin. So, para sa Virgo, I'll take the third card. Para sa lahat ng Virgo, the advice is wisdom. Okay. Meaning, meron kayong mga experiences and you're mature enough na and you have this wisdom to do or to decide ano yung tamang gawin. So, di ba? You have everything that you need then. You're wise enough din naman to know nga na kung ito nga yung gustong mangyari, and alam mo na yung kailangan mong gawin, di ba? And for Taurus, dignity. Ayan. So, dito, parang ang nakikita ko naman dito, kagustuhan nyo na mag-usap, pero parang bigyan mo rin yung sarili mo ng dignidad somehow. Okay? Kung sa tingin mo din na dapat siya yung mag-initiate sa sitwasyon, di ba? Kayo lang nakakaalam kung ano yung exact situation ninyo. Di ba? Kung siya talaga yung kaya mag-initiate, intayin mo rin siya. Talaga, kailangan manggaling din sa kanya. Bigyan mo rin ng dignidad yung sarili mo. Okay? For Capricorn, last, innocence. Okay. So, ang nakikita ko dito is, di ba, parang yung energy ng pag innocent ka, parang, it's, yung, alam mo na wala naman talagang masamang kaganapan din, na nakikita ko dito is, hindi lang nagtugma yung point of view ninyo, pero wala talagang parang may kasalanan sa sitwasyon. You don't have to blame the person, di ka rin niya dapat mini-blame, di ba? So, may miscommunication lang, kaya siya nag-lead to that. Okay? So, sana nakatulong itong reading na to. Okay? And, now, let's proceed dun sa promo. So, again, it's Aries season. I am an Aries, and as my birthday treat, sa lahat ng aking subscribers, so mamimigay ako ng 2 free personal private love reading. Okay, all you have to do is first comment sa baba ano yung sign ninyo, and before you do or comment below, di ba, send kayo ng email sa akin dun sa email address na nasa description box. Okay, so sulat kayo ng email sa akin and tell me your story. Okay? And let's see ano yung magiging kaganapan between you and your person na you're not in contact with. So I'll do a personal and private love reading sa mapipili kong mag-send ng email. Tapos, pag na-send nyo na yung email, okay, and make sure na subscribe kayo, syempre, sa aking channel. I can check that. So, pag na-send nyo na yung email sa akin, your story, just note dun sa email din ninyo, ano yung username ninyo. Okay, na ginagamit sa
inyong YouTube channel, ilagay nyo sa email, tapos saka kayo mag-comment dito sa video na to. Comment kayo na, for example, Virgo kayo. So, Virgo, email sent. Okay? Tapos, I'll check that, yung username niyo kung tutugma siya dun sa email na na-receive ko. And then, ayun, I'll read the email. Tapos, tingnan natin kung sino yung lucky subscriber na magsasend and mapipili ko to give a free personal private love reading. Okay, so maraming salamat sa inyong lahat, sa lahat ng Earth signs, Virgo, Taurus, Capricorn. Kita-kits na lang muli sa susunod ko pang love reading dito lang sa aking channel. Ako nga pala muli si Mystico Moreno, or in short, mismo. Kita-kits, ingat!